huminto ka. Huwag mong lagpasan ito, pinili. Ang nakikita mo ngayon sa iyong screen ay hindi nagkataon lamang. Hindi ito resulta ng isang algorithm at tiyak na hindi ito isang aksidente. Isa itong banal na pagkagambala na direktang ipinadala para sa iyo. Nararamdaman ko ang bigat na iyan sa iyong dibdib, ang tahimik na pagod na daladala mo nitong mga nakaraang araw nang mag-isa sa tuwing susubukan mong manalangin at tila walang lumalabas na salita mula sa iyong bibig. May inihandang salita ang langit para sa iyo ngayon at kung aalis ka bago matapos ito, palalampasin mo ang eksaktong sagot na matagal mo nang ipinapanalangin sa gitna ng matinding katahimikan. Ang paniniwala na ang katahimikan ng Diyos ay nangangahulugang tinalikuran ka na niya ay isang malaking kasinungalingan. Ang kanyang katahimikan ay hindi pag-abandona. Ito ay isang banal na paghinto, isang puwang na sadyang ginawa upang marinig mo ang isang tiyak na mensahe na hindi mo mapapansin sa gitna ng ingay ng iyong paligid. Ngunit alam kong hindi iyan ang nararamdaman mo ngayon. Nakikita kita. Nakita kitang gumising ng eksaktong 3:00 ng madaling araw. Nakatingin sa kisame na may mabigat na pakiramdam sa iyong dibdib. Sinusubukang bumigkas ng panalangin, ngunit tila tumatalbog lang ang iyong mga salita pabalik sa iyo. Ang kalangitan ay tila gawa sa tanso. Ang pakiramdam na hindi pinapansin, ang espiritual na pagod na bumabalot sa iyong isipan, ang kawalan ng sagot, lahat ng ito ay unti-unting umuubos sa iyong lakas. Ang kalangitang gawa sa tanso, kung saan tumatalbog ang iyong mga dalangin, ay hindi mananatili ng ganyan. Ngunit bago matapos ang mensaheng ito, matutuklasan mo kung bakit tila tumatalbog sa kisame ang iyong mga panalangin nitong mga nakaraang araw. Maiintindihan mo ang tiyak na espiritual na palatandaan na matagal mo nang nakikita ngunit binabaliwala mo lang. Makikilala mo ang nakatagong espiritual na hadlang na palihim na umuubos sa iyong pananampalataya at lumilikha ng pekeng distansya sa pagitan mo at ng Panginoon. At bago magsara ang mensaheng ito, matatanggap mo ang eksaktong propetikong salita na magbubukas sa iyong susunod na panahon at wawasak sa iyong espiritual na pagkabingi. Naramdaman mo na ba ang mabigat na pakiramdam na ito sa iyong dibdib kapag sinusubukan mong manalangin at tila walang lumalabas na salita mula sa iyong bibig? Paano kung ang malamig na boses na bumubulong sa iyong isipan na marahil ay iniwan ka na ng Diyos at hindi niya naririnig ang iyong mga panalangin ay hindi totoo? Paano kung ang panlalamig na ito ay hindi lamang espiritual na pagod, kundi mga palatandaan ng mga espiritual na hadlang na nagpapahina sa iyong paglakad sa Diyos? Habang marami ang nag-aakala na ito ay isang normal na yugto lamang na lilipas din, iilan lamang ang nakakaunawa na may mga nakatagong harang na nagnanakaw ng iyong kapayapaan, ng iyong katatagan at ang iyong malapit na ugnayan sa Panginoon. Ngayon, isipin mo ito kasama ko. Bakit mo labis na hinahangad ang presensya niya ngunit patuloy kang nakakaramdam ng matinding kalungkutan? Paano kung bawat panalangin na antala, bawat pangakong tila nakalimutan at bawat pagkadismaya na dumarating nang walang paliwanag ay mga senyales na hindi mo pa nakikilala at nalalabanan? Sa paghahanap ng mga sagot para dito, kaya isinilang ang digital na aklat na ito na tinatawag na ang 28 Espiritual na Hadlang na nagpapahina sa iyong paglakad sa Diyos. Ang aklat na ito ay hindi lamang isang simpleng babasahin. Ito ay isang paggising para sa sinumang nagnanais na kilalanin ang mga harang na naglalayo sa iyong kaluluwa mula sa presensya ng Diyos, palakasin ang iyong pananampalataya at sirain ang mga paulit-ulit na siklo ng panlalamig at baguhin ang iyong paglakad upang maging isang buhay at patuloy na ugnayan nang walang pakiramdam na may kasalanan, nang walang mabigat na pasanin, at nang hindi tinatanggap ang distansya mula sa Diyos bilang bahagi ng iyong pang-araw-araw na buhay. Marami na ang nakakaramdam na kailangan nilang bumalik sa Diyos ng may higit na lakas, ngunit hindi pa rin sila gumagawa ng desisyon na i-download ang digital na aklat. I-download mo na ito ngayon din. Magagamit ito sa unang nakapin na komento. Ngunit pansinin, iilan na lamang ang natitirang kopya ng digital na aklat na ito. Huwag na maghintay ng panibagong panahon ng panlalamig
upang hanapin ang iyong pagpapanumbalik. Mag-click ngayon. I-download ang iyong kopya at tuklasin kung paano mararanasan ang pagpapanumbalik ng lapit sa Diyos. Bago ko ituloy ang mensaheng ito na ibinigay sa akin para ihatid sa iyo ngayon, may kailangan akong hingin sa iyo at gagawin ko ito nang mabilis dahil alam ko ang bigat ng dinadala mo. Alam mo na hindi ako naniningil ng kahit ano para sa mga panalangin, sa mga mensahe, para sa bawat salitang inilalabas ko rito araw-araw. Ang lahat ng ito ay direktang inihahatid ng walang hinihinging kapalit. Ngunit kung naramdaman mo ang boses ng Diyos sa pamamagitan ng channel na ito, at kung gusto mong ibalik ang kahit kaunti sa iyong natanggap, may isang bukas na link para sa voluntaryong donasyon sa unang nakapin na komento sa ibaba mismo ng aklat. Anumang halaga na kaya mo ngayon, anumang halaga na ituro ng iyong puso, ito ang nagpapanatili sa channel na ito na nakatayo. Ito ang dahilan kung bakit ang susunod na salita ay aabot sa isa pang pinili bukas, eksakto kung paano ito umabot sa iyo ngayon. Hihintayin kita doon, pinili. Hindi ko pa sinasabi sa iyo ang pinakamahalagang bagay. Nasaan ka man ngayon, anuman ang ginagawa mo, hinaan mo muna ang ingay ng mundo sa loob ng 2 minuto. Ang mga susunod mong maririnig ay hindi lamang basta impormasyon, ito ay pagkilala. Ito ay ang pag-alingawngaw ng mismong mga bagay na itinatago mo sa iyong puso na hindi mo masabi kahit kanino. Marahil ay naiisip mo na ikaw lang ang nakakaranas nito, na may mali sa iyo, kaya tila lumalayo ang presensya ng Diyos. Ngunit may 4 na tiyak na palatandaan na nagpapatunay na hindi ka nag-iisa at hindi ka pinabayaan. Makinig ka ng mabuti dahil kung mararamdaman mong kinakausap kita ng direkta, ito ang kumpirmasyon na matagal mo nang hinihintay. Ang unang palatandaan ay nangyayari sa kalagitnaan ng gabi. Nakita kitang gumising ng eksaktong 3:00 ng madaling araw na may mabigat na pakiramdam sa iyong dibdib. Nakatingin ka sa kisame, nakadilat ang mga mata sa dilim, at sinusubukang manalangin ngunit tila walang lumalabas na salita sa iyong bibig. Inisip mo na ito ay simpleng insomnia, isang pangkaraniwang hirap sa pagtulog. Ngunit hindi ito insomnia, ito ay ang espiritu na ginigising ka upang labanan ang harang sa iyong buhay. Tinawag mo itong pag-abandona, tinawag ito ng langit na paghahanda. Ang ikalawang palatandaan ay umaatake kahit nasa gitna ka ng maraming tao. Ito ang biglaang pakiramdam ng matinding kalungkutan at pag-iisa habang nakaupo ka sa loob ng sasakyan o sa pampublikong sasakyan pauwi kahit na marami kang nakasalamuhang tao buong araw. Tumingin ka sa labas ng bintana at naramdaman mong parang walang sino man ang nakakakilala sa tunay mong kalagayan. Ang kalungkutang ito ay isang taktika ng kaaway upang maramdaman mong nakalimutan ka na. Tinawag mo itong pagkatigil. Tinawag ito ng langit na isang hadlang na maaalis. Ang ikatlong palatandaan ay isang kakaibang pisikal na pakiramdam sa tuwing susubukan mong lumapit sa presensya niya. Naranasan mo ang mabigat na pisikal na timbang sa iyong mga balikat at ang biglaang antok na umaatake sa sandaling bubuksan mo ang iyong Biblia sa gabi. Pakiramdam mo ay bigla kang nawawalan ng lakas na parang may humihila sa iyo pababa. Hindi ito ordinaryong pagod na dulot ng trabaho, ito ay espiritual na resistensya na pumipigil sa iyo na makita ang katotohanan. Tinawag mo itong paulit-ulit na pagkabigo. Tinawag ito ng langit na isang pattern na malapit ng masira. Ang ika-4 na palatandaan ay nagaganap sa mga pinakasimpleng sandali ng iyong araw. Ito ang hindi maipaliwanag na pagnanais na umiyak habang naghuhugas ka ng pinggan o habang gumagawa ng mga simpleng gawain sa bahay ng tahimik. Wala namang tiyak na dahilan, walang bagong masamang balita, ngunit bumibigat ang iyong damdamin. Ang iyong espiritu ay nanaghoy para sa paglaya na hindi kayang ipaliwanag ng iyong isip. Tinawag mo itong katahimikan ng Diyos. Tinawag ito ng langit na pagsubok ng iyong espiritual na pandinig. Ang lahat ng mga senyalis na ito na paulit-ulit na nangyayari sa iyong buhay, nitong mga nakaraang buwan ay hindi mga aksidente. Hindi ka nababaliw at hindi rin ito nangangahulugan na ikaw ay mahina. Ang mga ito ay mga malinaw na sintomas ng isang nakatagong katotohanan na malapit ng ibunyag ng Diyos
sa iyong mga mata. Ang mabigat na katahimikan na sumasakal sa iyong espiritu ay malapit ng mabasag ng isang salita na magbabago sa lahat ng iyong nakasanayan. Kung ang alinman sa mga palatandaang ito ay tumama sa iyo, isulat ang mga salitang ito, "Ako ay lalaya sa ibaba." Hindi bilang isang simpleng komento, kundi bilang iyong kamay na pumipirma sa kinikilala na ng iyong espiritu. Gawin mo ito ngayon bilang isang pisikal na manifestasyon ng iyong pagsang-ayon sa langit. Ang kalangitang tila gawa sa tanso kung saan tumatalbog ang iyong mga dalangin ay hindi sarado. Ang totoo, ang tansong iyon ay hindi nagmula sa itaas. Ito ay isang pader na itinayo ng kaaway mula sa ibaba gamit ang mga hindi natukoy na espiritual na hadlang na palihim na dumudumi sa malinis na tubig ng iyong isipan. Ngunit sa sandaling matukoy natin kung ano ito, ang pader na iyan ay babagsak. May dalawang bagay akong ibibigay sa iyo ngayon. Ang isa ay ang eksaktong pangalan ng kung ano ang nagpapahina sa iyo at malalaman mo ito maya-maya. Ang isa pa ay ang daan palabas na ipapakita ko sa iyo ngayon din bago pa ang pangalan. Dahil ang pag-alam sa pangalan ng walang solusyon ay magpapabigat lamang sa iyo. Manatili ka sa akin dahil ang susunod mong maririnig ang unang hakbang ng iyong pagpapanumbalik. Manatili ka at ito ang eksaktong daan na ibinibigay ko sa iyo ngayon bago pa ang pangalan. Naramdaman mo ba kung paano tumutugma ang apat na palatandaang ito sa iyong kalagayan ngayon? Paano kung ang nakakasakal na bigat na iyan sa tuwing susubukan mong manalangin ay hindi lamang simpleng pagod, kundi isang pisikal na reaksyon ng iyong espiritu sa isang malakas at nakatagong harang? Paano kung ang malamig na boses na laging bumubulong sa dilim na iniwan ka na ng Diyos ay isa lamang malaking panlilinlang na sadyang ginawa para sirain ang iyong pananampalataya? Habang marami ang tahimik na tinatanggap na ang mga panahong ito ng kalungkutan ay normal na yugto lamang na lilipas din, paano kung iilan lamang ang nakakaunawa na ang mga ito ay tunay na mga espiritual na harang na patuloy na nagnanakaw ng iyong kapayapaan, ng iyong katatagan at ng iyong matibay na ugnayan sa Panginoon? Ngayon tatanungin kita, hanggang kailan mo hahayaang nakawin ng kaaway ang iyong lakas sa presensya ng Diyos? Hindi mo ba napapansin na bawat panalangin tila inaantala ng langit, bawat pangakong tila tinatangay ng hangin palayo sa iyo, at bawat pagkadismaya na patuloy na dumudurog sa iyong puso ng walang sapat na paliwanag ay mga malinaw na sintomas na kailangan mong kilalanin at wasakin? Sa paghahanap ng mga sagot para dito, kaya isinilang ang digital na aklat na ito na tinatawag na ang 20 Huto Espiritual na Hadlang na nagpapahina sa iyong paglakad sa Diyos. Ang aklat na ito ay hindi lamang isang simpleng babasahin. Ito ay isang banal na kasangkapan para sa sinumang nagnanais na kilalanin ang mga harang na naglalayo sa iyong kaluluwa mula sa presensya ng Diyos. Palakasin ang iyong pananampalataya upang tuluyang sirain ang mga paulit-ulit na siklo ng panlalamig at paguhin ang iyong paglakad upang maging isang buhay at patuloy na ugnayan. Magagawa mo ito ng walang pakiramdam na may kasalanan, ng walang mabigat na pasanin, at nang hindi tinatanggap ang distansya mula sa Diyos bilang bahagi ng iyong pang-araw-araw na buhay. Marami na ang nakakaramdam na kailangan nilang bumalik sa Diyos ng may higit na lakas. Ngunit hindi pa rin sila gumagawa ng desisyon na i-download ang digital na aklat. Ay download mo na ito ngayon din. Magagamit ito sa unang nakapin na komento. Ngunit pansinin, iilan na lamang ang natitirang kopya ng digital na aklat na ito. Huwag na maghintay ng panibagong panahon ng panlalamig upang hanapin ang iyong pagpapanumbalik. Mag-click ngayon i-download ang iyong kopya at tuklasin kung paano mararanasan ang pagpapanumbalik ng lapit sa Diyos. At tulad ng sinabi ko sa iyo kanina, pinili. Bukod sa digital na aklat na nasa unang nakapin na komento, mayroong bukas na link para sa voluntaryong donasyon sa ibaba mismo ng aklat. Patuloy akong hindi tumatanggap ng kahit isang sentimo para sa bawat salitang inilalabas ko rito para sa iyo. At sa kabila nito, hindi sila tumitigil sa pag-agos. Kaya ang link na ito ay naririto upang ang ibang tao bukas ay makatagpo ng eksakto sa salitang ito na natagpuan mo ngayon.
Anumang halaga na kaya ng iyong mga kamay, anumang halaga na ituro ng iyong puso. Bawat kilos na tulad nito ay nagpapanatili sa ating channel na nakatayo. At ito ang nagiging daan upang ang susunod na mensahe ay umabot sa mga nangangailangan nito, eksakto kung paano ito umabot sa iyo ngayon. Hihintayin kita roon sa link muli pinili. At ngayon, taglay ang daang ito sa iyong mga kamay, ang pangalan ay bababa. Kung ibinigay ko sa iyo ang pangalan na ito, kanina nang wala ang solusyon, magiging dagdag na pasanin lamang ito sa iyong pagod na isipan. Ngunit ngayon, dahil alam mo na ang hakbang palabas, handa na ang iyong espiritu na tanggapin ang paghahayag na ito. May isang salita sa orihinal na Hebreo na magpapabago sa pananaw mo ngayon. Ang salitang ito ay Shema, S-H-Ma. Sa napakahabang panahon, itinuro sa atin ang isang hindi tamang kahulugan nito. Marami ang nag-aakala na ang Shema ay nangangahulugan lamang ng pagdinig sa isang tunog gamit ang tainga, ang simpleng pagkilala na may nagsasalita. Ngunit sa orihinal na wika ng langit, ang tunay nitong kahulugan ay mas malalim. Ang Shema ay nangangahulugang makinig ng may layuning sumunod at tumugon. Ito ay ang uri ng pagdinig na nagdudulot ng malalim na panloob na pagbabago. Ang katahimikan na nararamdaman mo ngayon ay hindi dahil hindi nagsasalita ang Diyos. Nagsasalita siya, ngunit may mga nakatagong espiritual na hadlang na humaharang sa iyong Shema. Ang kanyang boses ay naririyan, subalit kailangan mo nang alisin ang mga harang na bumabara sa daluyan ng iyong espiritu upang muli kang makarinig ng may kalinawan at pagtugon. Tingnan mo ang nangyari kay Elias. Isipin mo siyang nakaupo sa loob ng isang malamig at madilim na kuweba sa bundok ng Horeb matapos ang isang malaking tagumpay sa Carmelo. Siya ay pagod na pagod, balot ng takot at nagtatago mula sa banta ni Jezebel, gaya ng mababasa natin sa Pranhari Nimain 11:13. Ramdam niya ang panginginig ng kanyang mga kamay, ang alikabok sa kanyang balat, at ang matinding kalungkutan na umuubos sa kanyang kaluluwa. Naghihintay siya ng isang malakas na hangin, nagigiba sa mga bundok, isang lindol na yayanig sa lupa, o isang naglalagablab na apoy bilang palatandaan mula sa Diyos. Ngunit ang Diyos ay hindi nagpakita sa ingay o sa kaguluhang iyon. Sa halip, dumating siya sa isang napakabanayad at pabulong na tinig. At dito nakalatag ang isang matinding katotohanan. Katulad ni Elias, ikaw ay nasa loob ng kuweba ng espiritual na pagod at panlalamig. Naghihintay ka ng malalaking senyales, isang kidlat o isang malakas na pangyayari para patunayan na naririnig ka ng Diyos. Ngunit ang totoo, ang pagod na iyan at ang kawalan ng kasagutan ay ang mismong epekto ng nakatagong hadlang sa buhay mo. Ito mismo kung saan ka naroroon ngayon. Ngunit noong narinig ni Elias ang banayad na bulong na iyon, tinakpan niya ang kanyang mukha ng kanyang balabal at lumabas sa bukana ng kuweba. Ang kanyang katahimikan at pagtatago ay nabasag, hindi ng isang malakas na ingay, kundi ng isang tahimik na boses na nagbigay sa kanya ng malinaw na direksyon at nagpanumbalik ng kanyang misyon. Ang Diyos ay hindi nagpapakita sa ingay ng iyong pag-aalala, kundi sa tahimik na tinig na nag-uutos sa iyong lumabas sa kuweba at harapin ang bagong panahon. Iyan ang kanyang pangako sa iyo. Ang nakatagong espiritual na hadlang na bumabara sa iyong pandinig ay mawawasak at mararanasan mo muli ang kanyang presensya na mas malinaw pa kaysa noon. At sa sandaling ito, naririnig ko ang Ama na may sinasabi tungkol sa iyo na hindi ko maaaring patahimikin. Sinasabi niya, "Anak ko, nakita kita sa loob ng kuweba. Nakita ko ang iyong mga luha at narinig ko ang iyong katahimikan. Hindi kita iniwan. Nilinis ko lamang ang ingay upang marinig mo ang aking bulong. Oras na para lumabas. Bumalik ka sa akin ngayon, huminga ka. May isang lalaking tumayo sa eksaktong limyar kung saan ka naroroon ngayon. Siya ay pagod na, handa nang isuko ang kanyang panawagan at ang kanyang pamilya dahil ilang buwan na siyang walang naririnig mula sa langit. Nakadama siya ng matinding panlalamig at pag-aakalang iniwan na siya ng Diyos sa gitna ng kanyang laban. Ngunit noong sandaling napagtanto niya na ang katahimikan ay hindi pagtanggi,
kundi isang epekto ng nakatagong espiritual na hadlang sa kanyang buhay, lahat ay nagbago. Nang alisin niya ang harang na iyon, ang katahimikan ay nabasag, hindi sa pamamagitan ng isang kidlat, kundi sa isang malinaw na direksyon na nagpapanumbalik ng kanyang buhay at ng kanyang pamilya. Hindi siya sumuko, at yun din ang mangyayari sa iyo. Ang pinakamalalim na katotohanan ay nasa unahan pa, at dala nito ang iyong pangalan. Ngayong narinig mo na ang salita, ngayong nakita mo na ang kahulugan ng lahat sa espesipikong sitwasyon na kinalalagyan mo. Ngayong alam mo na kung ano ang nangyayari sa hindi nakikita sa paligid mo, kailangan kitang tawagin kung sino ka talaga. Tinatawag ko ang mandirigma sa loob mo na matagal nang natutulog. Sa mga nakalipas na buwan, hinayaan mo ang bigat at ang ingay ng paligid na alisan ka ng sandata. Pinaniwala ka na ang iyong lakas ay tuluyan nang naubos at ang laban ay tapos na. Ngunit ang totoo, ikaw ay ginawa para sirain ang mga pader na sumusubok na ikulong ka. Gumising ka at hawakan muli ang iyong sandata. Ang espiritual na pagod na ito ay hindi mo katapusan. Isa lamang itong pagsubok upang malaman mo na kahit kailan ay hindi nawala ang kapangyarihang ipinagkaloob sa iyo mula sa itaas. Tinatawag ko ang tagapagtaguyod ng iyong pamilya na muling tumayo ng may matibay na pananalig. Tumingin ka sa iyong mga mahal sa buhay at naramdaman mo ang takot na baka hindi mo sila madala sa liwanag dahil ikaw mismo ay nakikipaglaban ng mag-isa sa dilim. Ngunit ang autoridad na iyan ay nasa iyong mga kamay pa rin. Ang bawat hakbang mo palabas sa kuweba ay hindi lamang para sa iyong kalayaan, kundi upang maging matibay na panangga at tanglaw para sa mismong mga taong umaasa sa iyong pagiging matatag. Tinatawag ko ang pinili ng Diyos na lumabas mula sa kuweba at marinig muli ang kanyang tinig. Pinaniwala ka ng kaaway na ikaw ay nakalimutan na sa iyong sulok, na ang iyong panawagan ay lumipas na, at ikaw ay isa na lamang anino ng iyong nakaraan. Ngunit ikaw ay minarkahan para sa oras na ito. Hindi ka maaaring manatili sa katahimikan dahil ang mismong tinig na gumising kay Elias upang ibalik ang kanyang misyon ay siya ring tumatawag sa iyo ngayon sa pangalan upang wakasan ang iyong pagtatago. Ramdam mo ba ang pagbabago sa iyong paghinga ngayon? Ang nakakasakal na bigat sa iyong dibdib na bumabara sa iyong lalamunan kanina, tuwing susubukan mong manalangin ay unti-unti nang lumuluwag. Ang bahagyang pag-init ng iyong mga kamay sa sandaling ito ay ang pisikal na katibayan na ang iyong espiritu ay lubusang sumasang-ayon sa iyong tunay na pagkakakilanlan bilang isang anak na handang lumaban. Ngunit tatanungin kita, ano ang silbi ng pagtawag sa iyo bilang mandirigma at tagapagtaguyod? Kung patuloy ka pa ring kinukulong ng mga hadlang na kumikilos sa dilim ng hindi mo nakikita? Hanggang kailan mo hahayaang nakawin ng kaaway ang iyong bagong gising na lakas dahil hindi mo pa alam kung paano tukuyin at harapin ang mga harang na iyan? Sa paghahanap ng mga sagot para dito, kaya isinilang ang digital na aklat na ito na tinatawag na ang 27 espiritual na hadlang na nagpapahina sa iyong paglakad sa Diyos. Ang aklat na ito ay hindi lamang isang simpleng babasahin. Ito ang iyong mapa upang kilalanin ang mga harang na naglalayo sa iyong kaluluwa mula sa presensya ng Diyos at baguhin ang iyong paglakad upang maging isang buhay at patuloy na ugnayan para maranasan ang tunay na pagpapanumbalik ng lapit sa Diyos. Marami na ang nakakaramdam na kailangan nilang bumalik sa Diyos ng may higit na lakas. Ngunit hindi pa rin sila gumagawa ng desisyon na i-download ang digital na aklat. I-download mo na ito ngayon din. Magagamit ito sa unang nakapin na komento. Ngunit pansinin, iilan na lamang ang natitirang kopya ng digital na aklat na ito. Huwag na maghintay ng panibagong panahon ng panlalamig upang hanapin ang iyong pagpapanumbalik. Nangako ako sa iyo na babalikan natin ito. At babalikan ko nga. Ngunit bago iyon, may isang kritikal na bagay na kailangan mong maunawaan tungkol sa kung ano ang susubok sa iyo sa susunod na 72 oras. Sinabi ko sa iyo kanina na babalikan natin ang tungkol dito. At narito na nga, sa susunod na 72 oras, may 3 bagay na darating sa iyong buhay. At wala ni isa man sa mga ito
ang kung ano ang inaakala mo. Ang unang taktika ay ang abala at ingay. Gagamitin ng kaaway ang sunod-sunod na mga problema, labis na trabaho at mga biglaang krisis sa iyong araw upang ubusin ang iyong lakas hanggang sa wala ka ng panahong matira para manalangin. Gusto niyang isipin mo na ikaw ay napakapagod na kaya wala ka ng kakayahang lumapit sa Diyos at makinig sa kanyang tinig. Ang unang sandata laban dito ay ang sinadyang katahimikan. Hindi mo kailangang makipagsabayan sa ingay. Mula bukas, maglaan ka ng 5 minuto ng ganap na walang ingay araw-araw para lamang makinig. Tumahimik ka. Ipinag-uutos kong patayin mo ang lahat ng nagbibigay ng ingay sa paligid mo, kahit 5 minuto lang, upang marinig mong muli ang banayad na bulong niya na pumapatnubay sa iyong mga hakbang. Ang ikalawang taktika ay ang pag-alingaw-ngaw ng nakaraan. Sa kalagitnaan ng gabi, habang sinusubukan mong magpahinga, bigla niyang ipapaalala ang lahat ng iyong mga pagkakamali, mga pagkukulang at mga kasalanan ng kahapon. Gagawin niya ito upang maramdaman mong hindi ka karapat-dapat at para kumbinsihin ka na kaya ka inabandona ng langit ay dahil sa sarili mong kapabayaan at karumihan. Ang ikalawang sandata na hawak mo ngayon ay ang deklarasyon ng kapatawaran. Huwag mong labanan ang boses na iyon gamit ang katahimikan o sariling pangangatwiran. Buksan mo ang iyong bibig at magsalita ng malakas na ikaw ay pinatawad na at tinubos ng dugo ni Kristo. Idedeklara mo sa mismong kadiliman na wala nang anumang sumbat mula sa nakaraan, ang may karapatang magnakaw ng iyong lugar sa presensya niya. Ang ikatlong taktika ay ang ilusyon ng pag-iisa. Papaniwalain ka ng kaaway na ikaw lang ang nakakaranas ng ganitong matinding espiritual na pagod, na walang nakakaintindi sa iyo at na nag-iisa ka sa labang ito. Nais niyang ihiwalay ka mula sa kawan upang mas madali niyang ubusin ang iyong nanlalamig na pananampalataya sa loob ng kuweba. Ang ikatlong sandata ay ang tipan ng pakikipag-ugnayan. Hindi ka ginawa para lumaban ng mag-isa sa dilim. Maghanap ka ng kahit isang tao na kapwa mo mananampalataya, isang tao na maaaring maging panangga mo sa panalangin. Ang presensya ng isa pang espiritual na mandirigma sa tabi mo ay magpapabagsak sa pader ng pag-iisa at muling magpapaningas sa iyong apoy. Ngunit paano kapag ang panalangin na antala ay muling gumambala sa iyong isipan mamayang gabi? At paano kapag ang pangakong tila nakalimutan ay sumubok sa iyong pananampalataya bukas ng umaga? Paano kapag ang pagkadismaya na dumarating nang walang paliwanag ay muling umatake sa susunod na laban mo? Ang tatlong sandatang ibinigay ko sa iyo ngayon ay simula lamang. May mga balakid ka pang hindi nakikita, mga nakatagong bitag sa bukas na larangan ng digmaan, at upang hindi ka muling mahulog ng walang kalaban-laban, isinilang ang digital na aklat na ito na tinatawag na ang Donsity espiritual na hadlang na nagpapahina sa iyong paglakad sa Diyos. Ito ang iyong kumpletong mapa para sa kalayaan. Marami na ang nakakaramdam na kailangan nilang bumalik sa Diyos ng may higit na lakas. Ngunit hindi pa rin sila gumagawa ng desisyon na i-download ang digital na aklat. I-download mo na ito ngayon din. Magagamit ito sa unang nakapin na komento. Ngunit pansinin, iilan na lamang ang natitirang kopya ng digital na aklat na ito. Huwag na maghintay ng panibagong panahon ng panlalamig upang hanapin ang iyong pagpapanumbalik. Mag-click ngayon, i-download ang iyong kopya at tuklasin kung paano mararanasan ang pagpapanumbalik ng lapit sa Diyos. Mag-subscribe ka sa channel na ito, hindi para lang sumunod sa nilalaman. Mag-subscribe ka para ang susunod na salitang inihanda ng Ama para sa iyo ay matagpuan ka ng walang pagkaantala. May isang pagkakasunod-sunod na inilalabas at hindi mo gugustuhing palampasin ang susunod na hakbang ng langit. Ngayon, huminga ka ng malalim. Ang lahat ng naibigay at napakinggan mo ngayon ay kailangang silyuhan. Nasaan ka man ngayon, huwag kang gumalaw. Huminto ka lamang sandali. Kung maaari, ipikit mo ang iyong mga mata. Ipatong mo ang isang kamay sa iyong dibdib. Huminga ka ng isang beses dahan-dahan. Ipagpalagay mo na ikaw ay nasa loob ng isang madilim, malamig at maalikabok na kuweba. Ramdam mo ang magaspang na bato sa iyong mga kamay. Amoy mo ang lumang hangin ng nakaraan na sumasakal sa iyo nitong mga nakaraang buwan.
Subalit ngayon, nakikita mo sa di kalayuan ang isang maliwanag na sinag ng liwanag na nagmumula sa labasan. Habang naglalakad ka papalapit sa liwanag na iyon, naririnig mo ang banayad na simoy ng hangin. Bawat hakbang mo ay kusang nagtatanggal ng nakakasakal na bigat sa iyong mga balikat. Ang mga tanikala ng pag-aalinlangan at takot na gumapos sa iyo ay kusang nahuhulog sa lupa. Nadudurog sa bawat hakbang. Sa paghakbang mo palabas ng kuweba, tumama ang mainit na sikat ng araw sa iyong mukha. Ang hangin ay malinis, magaan at sariwa. Narito na ang presensya niya. Wala nang harang, wala nang pader. Ikaw ay malaya at ang kanyang boses ay kasing linaw ng tubig. Ito ay totoo. Hindi ito isang metapora lamang. Pinapakawalan ko ang katotohanan na nagwawasak sa lahat ng kasinungalingan ng kaaway, na nagsasabing ika'y inabandona at naiwan na mag-isa. Pinapakawalan ko ang liwanag na nagtataboy sa malamig na anino ng espiritual na pagod, na pilit nagnanakaw ng iyong lakas sa pananalangin. Pinapakawalan ko ang kapayapaan na sumasakop sa iyong isipan at tuluyang nagpapatahimik sa lahat ng ingay ng pag-aalinlangan at panghuhusga sa sarili. Pinapakawalan ko ang kalayaan laban sa anumang nakatagong hadlang na pumipigil sa iyong pananampalataya upang muli kang makalakad ng walang pasanin. Tinatawag ko ang mandirigma sa loob mo na matagal nang natutulog. Gumising ka at hawakan ang iyong sandata. Ang iyong laban ay hindi pa tapos at ang kapangyarihang ipinagkaloob sa iyo ay naririyan pa rin. Tinatawag ko ang tagapagtaguyod ng iyong pamilya na muling tumayo ng may matibay na pananalig. Mula sa araw na ito, ikaw ay magiging matibay na panangga at tanglaw para sa lahat ng umaasa sa iyong lakas. Tinatawag ko ang pinili ng Diyos na lumabas mula sa kuweba at marinig muli ang kanyang tinig. Tapos na ang iyong panahon ng pagtatago, ang iyong pagbabago ay nagsisimula ngayon. Huwag muna magsabi ng amen, hindi pa tayo tapos. Manatili ka sa akin. Naglalagay ako ng bakod ng apoy sa paligid ng iyong isipan. Mula sa araw na ito, ang malamig na boses ng panlalamig at pag-aalinlangan ay hindi na makakapasok pa upang guluhin ang iyong kapayapaan. Walang anumang sandata laban sa iyong isipan ang magtatagumpay. Naglalagay ako ng bakod ng apoy sa paligid ng iyong pamilya at ng iyong pananalapi. Ang mga taong umaasa sa iyo at ang mga pagpapalang inilaan ng langit para sa iyong tahanan ay protektado ng lubos. Walang makapananakaw o makasisira sa iyong mga pagpapala. Naglalagay ako ng bakod ng apoy sa iyong oras ng panalangin. Ang iyong 5 minuto ng sinadyang katahimikan araw-araw ay magiging isang banal na lugar na hindi magagalaw ng kalaban. Walang abala o ingay ang makakapasok sa sagradong espasyong ito. At ngayon lalabas ako mula sa aking sariling boses sandali dahil may nais sabihin ng Ama ng direkta patungkol sa iyo. Anak ko, nakita kitang gumising ng eksaktong 3:00 ng madaling araw na may mabigat na pakiramdam sa iyong dibdib, nakatingin sa kisame at sinusubukang manalangin, ngunit tila walang lumalabas na salita sa iyong bibig. Nakita ko ang bigat na dinala mo sa kadiliman. Narinig ko ang bawat buntong hininga nang akalain mong hindi kita pinapansin. Nang maramdaman mo ang matinding kalungkutan sa loob ng sasakyan pauwi, hindi kita inabandona. Nariyan ako sa tabi mo, pinagmamasdan kung paano ka lumalaban nang mag-isa sa tahimik na pagod na iyon. Ang katahimikan na naranasan mo ay hindi aking pagtalikod, kundi ang paglilinis ko sa ingay upang maihanda ka para sa aking bulong. Ang bigat sa iyong mga balikat sa tuwing bubuksan mo ang aking salita sa gabi ay natapos na. Hindi na papayagan ang kaaway na magnakaw ng iyong lakas. Nililinis ko ang iyong pandinig, inaalis ko ang mga harang na iyon, at ibinabalik ko ang kalinawan ng aking tinig sa iyong buhay. Anak ko, nakita kita sa loob ng kuweba. Nakita ko ang iyong mga luha at narinig ko ang iyong katahimikan, hindi kita iniwan. Nilinis ko lamang ang ingay upang marinig mo ang aking bulong. Oras na para lumabas. Winasak ko ang patuloy na abala at ingay na sumusubok na ubusin ang iyong lakas. Binabasag ko ang pag-alingaw-ngaw ng iyong nakaraan na nagpaparamdam sa iyo na hindi ka karapat-dapat. Dinudurog ko ang ilusyon ng pag-iisa na nagkukumbinsi sa iyong lumalaban ka ng mag-isa sa dilim. Ikaw ay nakatuon,
Ikaw ay inutusan, ikaw ay isinugo. Pakinggan mo ito nang may buong lakas ng iyong espiritu. Ikaw ay nakatuon, ikaw ay inutusan, ikaw ay isinugo. At inuulit ko ito sa ikatlong pagkakataon, nang may autoridad na ibinigay mula sa itaas. Ikaw ay nakatuon, ikaw ay inutusan, ikaw ay isinugo. Huwag muna magsabi ng Amen. Umupo ka muna sa bigat ng presensyang ito ng 1 minuto pa. Dahil may isa pang huling bagay na kailangang maihatid sa iyo. Nakita kitang gumising ng eksaktong 3:00 ng madaling araw na may mabigat na pakiramdam sa iyong dibdib, nakatingin sa kisame at sinusubukang manalangin, ngunit tila walang lumalabas na salita sa iyong bibig. At ano ang mangyayari kapag ang kalayaan na naiselyo ngayon sa iyong buhay ay subukin sa mga susunod na araw? Paano mo mapoprotektahan ang malapit mong ugnayan sa Panginoon at ang katahimikan ng iyong isipan kung ang mga hindi nakikitang harang ay patuloy na kikilos sa mga oras na hindi mo inaasahan? Paano mo mapapanatili ang tagumpay na ito kung hindi mo alam kung paano tuluyang sarhan ang pinto para hindi na makabalik ang espiritual na pagod? Ngayon, isipin mong kasama ko. Sa paghahanap ng mga sagot dito, ipinanganak ang digital na aklat na ito na pinamagatang Ang 20 Espiritual na Hadlang na Nagpapahina sa Iyong Paglakad sa Diyos. Ito ang iyong matibay na sandata upang protektahan at silyuhan ang bawat katotohanang natanggap mo ngayon mula sa langit. Marami na ang nakadarama na kailangan nilang bumalik sa Diyos ng may mas matinding lakas. Ngunit hindi pa nagdidesisyon na i-download ang digital na aklat. I-download mo na ngayon. Makukuha ito sa unang nakapin na komento. Ngunit mag-ingat, kakaunti na lang ang natitirang kopya ng digital na aklat na ito. Mag-click ka na ngayon, i-download ang iyong kopya at alamin kung bakit ang pagpapanumbalik ng lapit sa Diyos ay isang hakbang na magpapatatag sa iyong kinabukasan. Huwag na maghintay ng panibagong panahon ng panlalamig upang hanapin ang iyong kaligtasan. At habang nasa video pa rin tayo, pinili, bago ko silyuhan ang oras na ito kasama mo, babalik ako sa huling pagkakataon sa kahilingang ito. Sinamahan mo ako hanggang dito, tinawid mo ang bawat salita, bawat pahayag, bawat tanda. At kung sa anumang sandali ng mensaheng ito ay naramdaman mong hinipo ka ng langit, alam mong hindi aksidente ang video na ito. Nananatiling bukas ang link ng kusang loob na donasyon sa unang nakapin na komento sa ilalim mismo ng digital na aklat. Hindi bilang singil, hindi bilang palitan, bilang pagbabalik ng pinili sa altar kung saan nagmula ang salita. Anumang halagang ituro ng iyong puso at nakikita ng langit ang bawat kilos, nakikita ng langit at pinararami ng langit sa ibabaw ng iyong tahanan, sa ibabaw ng iyong mga araw, sa ibabaw ng hindi mo pa alam na darating. Ito ang aking huling kahilingan. Hihintayin kita ron, pinili. May isa pang lalaki sa labas na nakakaranas ng eksaktong panlalamig na dumaan sa iyo. Isang mandirigma na tulad mo na nag-aakalang iniwan na siya at lumalaban ng mag-isa sa loob ng kanyang sariling madilim na kuweba. At kailangan niya ng isang kamay na magtuturo sa kanya ng daan palabas patungo sa liwanag. Bago mo isara ang screen na ito, ipadala mo ang mensaheng ito sa isang taong alam mong kailangang makarinig nito ngayon din. Ibahagi ito sa isang kaibigan, isang kapatid, o isang haligi ng tahanan na lihim na nanlalamig. At kapag ipinadala mo ito, ipaalala mo rin sa kanya na ang link sa ang Diamante Seto Espiritual na Hadlang ay nasa unang nakapin na komento, naghihintay tulad ng paghihintay nito sa iyo. Hindi ito pabor mo, ito ay paglilingkod at nakikita ito ng langit. Ngayon, maaari ka nang magsabi ng Amen. Ang salitang ito ay ganap na. Ang ipinahayag ay naipahayag na. Ang naiselyo ay naiselyo na. Lumakad ka ng mabuti, pinili.